Aakalain nyo ba guys na 3,000 plus lang yung smartphone na yan? Yes, ganun siya kamura, pero tingnan nyo, napakagandang smartphone. So talakayin na itong smartphone na to at pag-usapan natin siya. Tara, let's go! Yo, what's up guys? I'm Rel De Guzman. Welcome back again to my YouTube channel. And ngayon excited ako sa smartphone na re-reviewin natin dahil isa rin to sa pinakamurang smartphone ngayong taon to na sulit din. And kamusta naman kayo guys, no? Happy holidays and Merry Christmas. And kung wala pa kayong naisip na pangregalo sa mga mahal nyo sa buhay or pangregalo sa sarili nyo, sobrang perfect na to. And panoorin nyo tong video na to, baka mas perfect tong pangregalo sa inyo. And kita nyo naman guys, 2023 pa lang, pero yung pangalan ng smartphone na re-reviewin natin ngayon is 2024 na. And ito ngayon si Tecno Spark Go 2024. And kita nyo naman guys, design pa lang panalo na. So huwag natin patagalin pa tong video na to. Gusto ko na mapag-usapan to kasi sobrang sulit niya eh. So tara, huwag natin patagalin pa. Pag-usapan na natin to. Okay, so quick specification lang. Meron tong Unisoc Tiger T606 na okay na rin pang gaming. Meron siyang dual speakers, which is kinatuwa ko kasi and paparinig ko sa inyo mamaya. Meron siyang 13 megapixel main camera na average lang din. And meron siyang 4+4GB RAM and 128GB RAM. So ang dami mo ng storage na malalagay dito. And ito rin ang kituwa ko dito kay Tecno. Naalala ko nung nilabas yung dalawang smartphone na kapresyo nito, lahat ng tao sinasabi sobrang sulit nun. Pero nung nilabas tong Spark Go 2024, mas sulit. Kasi halos kompleto yung specs niya, plus meron na rin siyang dual speakers, diba? And ang perfect din ng kanyang design. So para sa akin, sa lahat ng tatlong smartphone na release ng mga smartphone na yon, mas pinakasulit tong si Tecno. And of course guys, na-unbox ko na rin pala sa labas to. And basic lang naman of course yung laman niya, yung mismong unit, yung kasama niyang jelly case, charging brick at charging cable, yung warranty, at syempre hindi mawala dyan yung kanyang panundot. Sa build quality naman ng smartphone na to guys, meron siyang glass back, plastic frame, plastic back, at sa baba nito yung kanyang speaker grill, yung Type-C port, yung audio jack, yung mic. Sa kanan andito naman yung kanyang fingerprint / power button at volume rocker. Sa kaliwa yung kanyang may dual SIM tray at micro SD slot. At sa taas yung kanyang pangalawang speaker. And kung design ang usapan guys, para sa akin sa pinakamurang smartphone na to, ito yung may pinakamagandang design. Yes, sa ganito kamurang presyo. And tingnan nyo naman, kahit nasa malayuan, mukha siyang mamahaling iPhone. Pero totoo lang, 3,000 plus lang pala tong smartphone na to. Okay, so pagdating naman sa presyo ng smartphone na to, kung di ako nagkakamali guys, meron lang siyang isang variant which is yung 4GB RAM plus 128GB ROM. And alam ko ang presyo nun, 3,799 lang kung sa mall. So, kung balak nyo bumili ng mga smartphone, para sa akin, kung gusto nyo mas makatipid sa online kayo bumili. Kasi ako safe naman bumili sa online basta sa official store kayo bibili. So, para sa akin, sulit siya na kung talagang on a budget ka at gusto mo mas makatipid palalo, is sa online kayo bumili. Usapang display naman guys, meron siyang 6.6 inch IPS LCD na merong 720p resolution at ang nagustuhan ko dito guys, punch hole display na siya. So bibihira lang din guys sa ganitong presyo na naka punch hole display na. And kung ako ang tatanong guys, tignan nyo naman, buhay kahit papano yung colors niya, hindi naman ganun ka oversaturated at okay lang naman din dahil hindi kagaya ng mga smartphone dati na ang papangit ng display sa ganitong presyo. So para sa akin, acceptable na yung kanyang display. Yun nga lang, hindi niya support ang Widevine L1, so hindi tayo makakanood ng mga Full HD content sa mga streaming platform. Pero again, para sa presyo niya guys, wala na akong reklamo dito. And meron na rin pala to guys na 90Hz refresh rate, which is kinatuwa ko para sa ganitong presyo is ang smooth ng scrolling niya. Pagdating naman sa brightness, aabot siya hanggang 500 peak brightness. Pero asahan nyo guys na pag sa direct sunlight, medyo hirap akong makita yung display ng smartphone na to. And syempre, nakikisabay din to sa uso kagaya ng pagkakaroon ng dynamic port. And sobrang dali lang niya guys at sobrang useful niya at madali lang naman siyang i-on sa settings. Sa haptics naman guys ng smartphone na to guys, expect nyo na pangit talaga yung haptics niya para sa presyo niya, no? So hindi na ako nagulat na pangit yung haptics niya. And ako kasi guys, kadalasan tinaturn off ko yung mga haptics dahil nakakaksaya lang siya ng battery. So para sa akin, i-turn off nyo na lang din yung kanya haptics. Pagdating naman sa security ng smartphone na to, kagaya ng fingerprint at face unlock, aminin ko na sa inyo guys, medyo nababagalan ako sa kanyang fingerprint. Pero mabilis naman yung face unlock niya at wala akong reklamo doon. Pero yun, siguro sa mga other updates, sana mas mabilis yung fingerprint at face unlock. Pero again, no, pag naalala ko again yung presyo niya, hindi na ako nagre-reklamo. So, acceptable na sa akin yung fingerprint and face unlock. Kaya nga guys, tumako na tayo sa speaker na which is para sa akin. Yun yung pinaka-nagustuhan ko sa smartphone na to. And ayan, no, dual speaker siya, kitang-kita naman. So, tara, testing na natin and kayo na lang ang humusga. This is the Tecno Spark 10. And itong smartphone na to is 4,000 lang. Pero sa presyo niya to guys, kahit papano, yung specs naman nakalagay dito is okay naman for daily use or kahit basic gaming. So tara, tingnan natin kung anong kayang ibigay ng smartphone na to. Tara, let's go! Yo, what's up guys? I'm Rel De Guzman. See? Sinasabi ko sa inyo guys,
for 3,000 plus only, meron na siyang ganito kagandang speaker. And malakas siya, buong buo. Para sa presyo ng ganito kamura, sulit na sulit yung speaker nitong C-Spark Go 2024. Sa chipset naman ng smartphone na to guys, meron siyang Unisoc Tiger T606, octa-core na rin siya. Ang kanyang GPU is Mali G57 MP1. So expect nyo na guys na karamihan sa mga games is hanggang medium graphics lang, pero playable pa rin naman siya, no? At hindi ko lang in-expect na hanggang ultra graphics kaya niya sa Mobile Legends. So habang nilalaro ko sa Mobile Legends, na-enjoy ko dahil kaya niya hanggang ultra graphics. Pero yun nga lang, napansin ko every time na naglalaro ko dito, habang tumatagal, naramdaman ko yung lag at frame drops. So kumbaga guys, habang tumatagal na naglalaro kayo, parang mararamdaman mo na medyo nabibigatan siya, no? Pero hindi naman siya ganun ka-noticeable, and para sa akin, okay pa rin siya pang casual gaming. So na-testing ko na rin pala ito kay Santo to benchmark, at ang kanyang score is 245,000 plus. So okay na yan. At na-testing ko na rin ito sa throttling test, at kita nyo naman guys, hindi masyadong namula. At itong gusto ko sa mga chipset na hindi kalakasan is walang overheating issue. So usapang connectivity naman guys, pagdating sa Wi-Fi, support niya ang 5 GHz. So wala akong problema pagdating sa Wi-Fi connectivity, at sobrang bilis niya din talaga. Pagdating naman sa kanyang mobile data usage, asahan nyo na medyo makukulangan kayo dahil nga 4G siya, wala siyang 5G of course. Pero again, depende pa rin yan sa lugar nyo, and para sa akin, acceptable pa rin naman yung 4G sa panahon ngayon. Dumako naman tayo sa camera niya guys, meron siyang 13 megapixel main camera plus 0-point depth sensor na useless lang naman, at ang kanyang selfie cam is 8 megapixel. So kung ako tatanungin guys, nung una hindi na talaga ako nag-expect na maganda yung camera niya since mura nga lang siya. At sa ilang araw na paggamit ko, in fairness naman guys, no, kahit papano, pwede na yung kanyang camera para sa presyo niya. And napansin ko rin pala dito guys, every time na kumukuha ko ng mga litrato, no, ang ganda ng saturation niya. Yun nga lang napansin ko pag mga low light or kaya naman sa mga indoor shot, napansin ko na sobrang pangit ang kuha niya at sobrang daming noise at wala na siyang masyadong details. And kahit sa selfie camera na guys, hindi na ako masyadong nag-expect. So expect nyo na pangit talaga yung mga kuha niya, lalo na sa front cam. Pagdating naman sa kanyang video sa rear cam, aabot siya ng 1080p 30 fps, and nagwala din ako kahit paano, maganda naman yung kuha niya. Yun nga lang, ang dami talagang noise at medyo hirap din siya pag tirik yung araw, at maalog din yung kuha niya. Same din sa front facing camera, aabot siya ng 720p at 30 fps, and hindi to para sa akin pang vlog. At kung ikaw talaga ay mahilig gumawa ng content kagaya ko, hindi ko mala-recommend tong smartphone na to pagdating sa camera. And sa ilang araw na paggamit ko nito guys, pagdating sa social media browsing, asahan nyo na smooth siyang gamitin, no? Since meron nga siyang 90Hz refresh rate. So sobrang smooth at na-enjoy ko lang yung pag-scroll sa smartphone na to. Yung nga lang, expect nyo na hindi niya kaya yung ibang features kagaya ng split screen. And isa pa, na-enjoy ko rin talaga gamitin to pang social media, lalo na kung nanonood ako ng mga reels or video sa YouTube, TikTok or kahit saan man, dahil nga ang lakas ng speaker niya na dual speaker na. And pagdating naman sa battery niya guys, meron siyang 5,000 mAh capacity na battery, and ang kanyang charging speed is 10 watts lang. So kung usapang battery guys, makunat yung battery niyo, inaabot sa akin to ng 2 araw. Yun nga lang, pagdating sa kanyang charging speed, is expect nyo na inaabot siya ng 2 oras. So ganun siya kabagal mag-charge. Okay, so overall guys, after ilang araw na paggamit ko ng smartphone na to, isa lang masasabi ko sa smartphone na to, sulit siya, lalo na yung kanyang dual speakers, and yung kanyang camera na average lang din. Plus, meron na siyang malaking storage, and yung kanyang, alam nyo yun, punch hole display na rin siya, diba? Plus yung design, ang ganda talaga ng design niya guys. Nakaka-inlove yung design niya. Kung tatanungin guys, sa downside naman ng smartphone na to, siguro is yung kanyang display, which is 720p lang. Pero again, okay naman sa akin kasi punch hole display na siya. And isa pa, yung kanyang camera na hindi naman ganun kapangit, pero siguro below average yung camera niya. And ayun nga, hindi ko lang sure kung, alam niyo kung may mga software updates ba tong si Tecno. Even yung Tecno mismo, hindi ko lang sure kung pangmatagalan ba yung smartphone nila, no? Pero again, the rest, para sa presyo niya, goods na gusto ng smartphone na to, lalo na kung balak mong bumili ng backup phone or alam mo yun, pang regalo sa mga bata ngayong Christmas, diba? So again, para sa akin, sulit to para sa presyo niya. At ayun lang guys, no, maraming salamat sa inyong lahat. At syempre, kung nagustuhan mo tong video nito, of course, give it a thumbs up. At syempre, wag mo rin kakalimutan mag-subscribe. Peace!